Hali. Panibagong bagyo, posibleng tumama sa Aurora at Quezon Province. Signal number 1, nakataas na sa ilang lugar sa Luzon region ayon sa Pag-asa. Epekto ng bagyong Maymay, pinaghahandaan na sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Klase sa ilang mga paaralan, sinuspindi na. Nangyaring hostage taking kay dating Senador Leila de Lima na ispaimbestigahan sa Kamara. SIM card registration law makatutulong upang mapigilan ang paglaganap ng krimen sa bansa ayon sa Philippine National Police. Bilang ng mga naimprentang national IDs umabot na sa 21.6 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Grupo ng Pogo workers umapela na huwag ipahinto ang Pogo industry. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 11, 2022. At una sa mga balita ngayong tanghali. Plano na ng Department of Transportation na maglunsad ng isang sistema ng pagbabayad ng pamasahe sa pampublikong sasakyan. Ito ang nakikitang solusyon ng ahensya kasunod ng sinasabing beep cards shortage. Alamin natin ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Tayo rin po ay maglulunsad ng tinatawag po natin na Fare Collection National Standards. Bukod sa beep cards, target din ng Department of Transportation na magamit ang mga bank cards, digital wallet, smartwatch at QR code para makapagbayad ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kasama na dito ang pagbabayad sa mga tren, bus at jeep. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy Jan Batan, target ng ahensya na makapaglagay ng mga near-field communication system sa mga pampublikong transportasyon o ang device na magagamit upang tanggapin ang bayad online sa pasahe bukod sa pisikal na pera. So isa po ito doon sa mga bagay na ginagawa natin para po hindi tayo nakadepende sa isa pong teknolohiya na kung saan tulad nga po ng nararanasan natin ngayon, kapag nagkaroon po ng shortage ay nawawalan po tayo ng alternatibo. Aminado ang DOTR na nagkaroon ng shortage o kakulangan sa supply ng beep card sa bansa na siyang ginagamit ng ilang pasahero para sa pagbabayad ng pamasahe. Nauna nang tinawagan ng pansin ni Senator Grace po ang ahensya para tugunan ang kakulangan umano ng beep cards. Ayon kay Senator po, nasa 400,000 na mga stored value beep cards ang nakatakdang mag-expire. Paliwanag naman ng DOTR, humahanap na ang kanilang contractor ng mga alternatibong chips na magagamit upang mahabol ang shortage ng beep card. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatanggap ng mga reklamo ang Department of Transportation hinggil sa ilang public utility vehicle na sobrang maningil ng pamasahe. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy Jan Batan, may ilang PUV drivers umano ang naniningil ng sobra pa sa itinakdang fare hike ng LTFRB. Nangako naman ang DOTR na paimbestigahan sa LTFRB ang nasabing mga reklamo at hinikayat ang publiko na agad i-report ang mga ganitong mapagsamantalang mga driver. Sa datos ng DOTR, mula sa mahigit 250,000 na mga rehistradong PUBs, nasa 6% pa lamang sa mga ito ang nakakakuha ng bagong taripa o fare matrix sa LTFRB. Inalis na sa pwesto ang hepe ng Custodial Center habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naganap na hostage taking kay dating Senador Leila de Lima noong linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., na bahagi ng kanilang standard operating procedure ang pag-alis kay Lieutenant Colonel Patrick Ramiliano. Initially, of course, yung immediate commander, yung sa CSU, so tinanggal po muna natin siya. That's automatic for administrative investigation to determine yung culpability ng nung commander.
Samantala, magsasagawa din ng PNP ng mga pagbabago sa pagpapatupad ng security protocol sa loob ng detention facility. Isa sa tinitingnan nila ay ang paraan ng pagbibigay ng pagkain sa mga detainees. Pati ang ginagamit na kubyertos ng mga ito ay plano ng palitan upang hindi magamit bilang armas. Maging ang pagpapasok ng mga gamit ng mga dumadalaw ay masusi na ring sasailalim sa inspeksyon. Nais paimbestigahan ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang nangyaring hostage-taking sa PNP Custodial Center noong linggo kung saan hinostage ng mga suspect si dating Senador Laila De Lima. Kaugnay nito, naghain na ng isang resolusyon ang Makabayan Block upang maimbestigahan ang insidente. Mula sa House of Representatives, ang detalye ng balita ihatid ni Eileen Cerudo live. Eileen, ano-anong mga punto ang nais matalakay ng Makabayan Block dito sa nangyaring hostage-taking kay dating Senador Laila De Lima? Yes, Bernard, nakakapagtakaan niya para sa mga miyembro ng Makabayan Block na nagkaroon ng hostage-taking sa loob ng Philippine National Police Custodial Center. Isang detainee ang nag-hostage kay dating Senador Laila De Lima noong linggo. Ayon sa mga ito, isang maximum security facility ang nasabing lugar at nasa loob pa ito mismo ng PNP headquarters. Sa inihaing House Resolution 473, nais matalakay ng mga mambabatas kung papaano nangyari ang nasabing hostage-taking sa kabila ng mahigpit na seguridad sa loob ng PNP Custodial Center. Nais sa mga mambabatas na imbestigahan ng House Committee on Public Order and Safety ang nangyaring hostage-taking. Dagdag pa ng mambabatas, dapat din talakayin ang paglipat ng dating senador sa ibang facility, ngunit ayon nga kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat palayain na lamang si De Lima. Nakasaad din sa resolusyon ang panawagang palayain si De Lima dahil nakulong lamang ito sa maling alegasyon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Eileen Cerudo, live mula sa House of Representatives. Dismayado si Senator Robin Hood Padilla sa umano'y naging diskriminasyon sa naganap na hostage-taking sa Camp Crame. Ito ay matapos niyang marinig sa isang video ng insidente ang pagtukoy ng ilang miyembro ng PNP sa hostage-taker bilang Muslim. Nanawagan ng senador kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na bigyan ng tamang edukasyon ang mga pulis para sa paggamit ng salitang Muslim sa pagtukoy sa isang individual. Hindi ko po mapigilang mapansin sa video ang paulit-ulit na pagtukoy ng mga Muslim ang hostage takers. Hangad kong malaman ng lahat na hindi ginagamit ang salitang Muslim sa pagtukoy sa isang tao, lalo't may kinalaman sa krimen o terorismo. May pangalan po ang mga taong ito. Mas mainam po na identify po natin sila, hindi po sa kanyang relihiyon, dahil wala pong kinalaman ang relihiyon dito. Welcome development para sa Philippine National Police ang pagkakapasa ng SIM card registration bilang isang batas. Ayon sa PNP, malaki ang may tutulong nito kontra paglagad ng krimen sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, sa papaanong paraan makatutulong ang SIM card registration law sa pagsugpo ng krimen? Ngipin sa batas ang pagsasabatas nga nitong SIM card registration. Ito'y dahil mapipigilan na ang mga criminal syndicates at terroristic organization sa kanilang illegal na gawain. Sa pamagitan kasi ng nasabing batas, madali na makikilala kung sino ang may-ari ng SIM card na ginamit sa krimen. Sa inilabas na pahayag ng PNP Public Information Office, sinabi ni PIO Chief Police Brigadier General Roderick Augustus Alba na noong kasagsagan ng pandemic ng 2019, tumaas ang insidente ng scam o panluloko gamit ang telecommunication at cyberspace platforms. Hindi aniya nakikilala ang mga salarin dahil gumagamit ang mga ito ng mga prepaid SIM cards.
Nasa 4,254 na SIM card-related offenses naman ang naitala ng PNP Anti-Cybercrime Group simula January hanggang September nitong taon. Kaya naman sa pagsasabatas ng SIM card registration, hindi na ito magagamit ng mga kriminal sa kanilang mga panluloko at scam. Kaugnay nito, Bernard, nanawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa pamahalaan. Iparehistro ang kanilang SIM cards bilang tulong na rin sa paglaban sa kriminalidad. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. Roundup Balita. Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang naunang desisyon ng kanilang First Division na nagsasabing kwalipikadong tumakbo sa pagkapangulo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang naturang ruling ay nagde-deny sa isinampang partial motion for consideration noong Abril na kumukwestiyon sa findings ng First Division na nagpapahintulot kay Marcos na tumakbo sa nakaraang May 2022 elections. Nakasaad sa resolusyon na walang batayan ng mga petitioner na ideklarang kulang ang basehan at pangangatwiran at salungat sa batas ang desisyon ng First Division. Ayon kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, pinal na ang desisyong ito ng ANBank at ang mga nais umapela ay kailangan ng magtungo sa Supreme Court. Nagkasundo ang Senado at Kamara na ipasa ngayong taon ang mga panukalang lilikha ng Medical Reserve Corps at pagbabalik ng mandatory ROTC. Itong isa sa nabuo sa isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon. Tiniyak rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magtutulungan sila ni House Speaker Martin Romualdez upang bigyang prioridad na maipasa ang mga priority bill ng kasalukuyang administrasyon. Umabot na sa 21.6 million ang naimprentang National Identification Card. Sa naturang bilang, 16.7 million dito ang na-deliver na. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mag-i-issue na rin sila ng digital copies nito upang magamit ng ating mga kababayan. Ang downloadable mobile version ng National ID ay ilulunsad sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng 2023. Ang printed at downloaded IDs ay kukonsiderang valid at secured gaya ng SA sa physical cards. Ipinare-review ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga emergency responder ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang contingency plan matapos na muling iakyat sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Ayon kay NDRRMC spokesperson, Assistant Secretary Rapi Alejandro, ito'y upang tiyaking nakahanda ang mga LGU at may sapat na resources sakaling lumala pa ang sitwasyon ng bulkan. Sa ngayon ay naka-heightened alert na ang NDRRMC at mahigpit na binabantayan ang aktibidad ng Mount Mayon. Nagdeklara na ng class suspension ng 17 munisipalidad sa Cagayan Province dahil sa banta ng Bagyong Maymay. Ang detalye ng balita ihahatid ni Robinson Flores live. Robinson, ano-anong mga lugar sa Cagayan Province ang nagdeklara na ng class suspension dahil dito sa banta ng bagong bagyo? Yes, Bernard. Bukod sa pag-cancel ng klase sa lahat ng level, ay naka-preposition na rin ang mga heavy equipment ng lokal na pamahalaan sa mga low-lying areas ng probinsya para sa posibleng epekto ng bagyong Maymay. Nagpatatag na ng suspension sa lahat ng antas ng klase sa pampublikong at pribadong paaralan ang ilang lokal na pamahalaan sa Cagayan Province dahil sa nararanasan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Kabilang na dito ang bayan ng Santa Teresita, Apari, Lalo, Bagay, Camalaniwigan, Sanchez Mira, Alacapan, Santo Niño at Gataran. Habang sa bayan ng Claveria at Gataran ay sinuspindi ang lahat ng antas ng pampublikong paaralan lamang. Preschool hanggang senior high school naman ang sinuspindi sa bayan ng Balesteros at Gonzaga. Preschool hanggang elementarya sa Pamplona at nursery at kindergarten sa bayan ng Alcala. Samantala, tiniyak din ng Department of Social Welfare and Development Cagayan
na may sapat na supply ng food and non-food items bilang tugon sa posibleng epekto ng bagyong Maymay. Ayon kay Department Head Task Force Lingkod Cagayan, Rueli Rapti, meron ng higit 5,000 family food packs ang nakahanda sa mga warehouse sa Cagayan. Sa ngayon ay nakararanas na ng malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin sa pagtama ng bagyong Maymay sa lalawigan ng Cagayan. At yan ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Robinson Flores, live mula sa Baguio City. Naghahanda na ang lalawigan ng Isabela kaugnay sa inaasahang pagtama ng bagyong Maymay sa kanilang probinsya. Kaugnay nito, ipinatutupad na ang liquor ban at nagsuspindi na rin ang klase sa lalawigan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Terrence Arellano live. Yes, Terrence, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay sinuspindi na ng pamahalang panlalawigan ang lahat ng pasok ng mga kindergarten hanggang grade 12 para sa pag-iingat sa maaaring mangyari sa pagtama ng bagyo. At dito ngayon ay medyo makulimlim na ang panahon at umaambon-ambon na at anumang oras ay posible nang bumagsak ang malakas na buhos ng ulan. Naghahanda ng provincial government ng Isabela sa pagtama ng bagyong Maymay sa lalawigan. Dahil dito, sinuspindi na ang klase ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12. Nagpatupad na rin ng liquor ban ordinance ang buong lalawigan ng Isabela. Batay sa ordinansa, ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili at pagkonsumo ng nakalalasing na inumin bago, kasalukuyan o pagkatapos ng pananalasa ng bagyo. Sino man nalalabag dito ay magmumulta o kaya ay maaring makulong ng hanggang 3 buwan. Samantala, binabantayan naman ng pamunuan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIAMARIS ang water level ng Magat Dam. Ayon sa pamunuan ng NIAMARIS, nasa normal na level pa rin ang tubig sa Magat Dam at patuloy ang pagmamonitor ng flood forecasting and instrumentation section sa lagay nito. Binabantayan din ng PDRRMC Isabela ang posibleng pag-apaw ng mga overflow bridge rito sa Isabela. Sa ngayon ay nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang buong probinsya ng Isabela. Ella, sa ngayon ay wala pa rin nilalabas ang provincial government ng Isabela kung sususpindihin din ang pasok ng mga college students. Ngayon nga ay medyo malakas-lakas na rin ang ihip ng hangin at may panakanakang pag-ulan. At yan munang update live mula dito sa Itiaga, Isabela. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Terrence Arellano. Samantala, puntahan natin ang isinasagawang press conference sa Pag-asa Weather Forecasting Center kaugnay sa bagyong Maymay. Our panelists today headed by Dr. Vicente B. Malano, Dr. Esperanza Ocayanan, Engineer Roy Badilla, and of course, Engineer Jun Galang, Chief of the Weather Division. So hindi na po natin patatagalin, tawagin na natin ang aming administrator para magbigay ng kanyang paunang salita. Doc, please. Salamat, Lani. Salamat sa mga nandito mga kasamahan natin sa tumututok dito sa bantay natin ng bagyong si Maymay. Si Maymay po ay nabuong isang bagyo from a low pressure area sa hating kagabi. At ito recording in progress. Nasa 285 kilometers east of Kasiguran ng kaninang alas 10 ng umaga. Muli po salamat po sa mga taga-media lalong-lalo na at dito sa mga kasamahan natin na nanonood at sa mga kasamahan natin sa Pag-asa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po yung ating taga-Northern Luzon na doon po ang bagyo ngayon. Ang bagyo ngayon ay mayroon na tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, and Extreme Northern Luzon. Kasama na po dito sa extreme northern portion of Quezon pala. Itong General Nakar at Infanta. Kasama na po yung mga isla ng Pulilio. Ang gaya ng sinabi ni Miss Lani kanina, ito yung
ika-13 bagyo sa taon na ito at unang-una dito sa buwan ng Oktubre. At sa ngayon po, mayroon pa isang bagyo na nasa labas at tinitingnan po natin ito at minamanmanan po natin dahil ang ating forecast ay tatama din ito dito sa ating kalupaan in the next few days. Sa ngayon po ay babalik po natin ang kay Lani. Okay. Salamat po, Dr. Malano. At para magbigay ng ulat at kalagay ng ating binabantayang sama ng panahon, tawagin na natin ang ating Senior Forecaster, Engineer Chris Perez. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Narito yung nilalaman ng latest tropical cyclone bulletin natin hinggil nga sa tropical depression na si Maymay. Ipinalabas po ngayong alas 11 ng umaga. So, gaya nga po ng nabanggit kanina ng ating administrator, dalawang bagyo actually minomonitor natin. No? Unahin po natin ang tropical depression na si Maymay na kaninang alas 10 ay nasa layang 285 kilometers ng layo, silangan ng Kasiguran, Aurora. Tropical depression intensity ito, nagtataglay ng lakas ng hangin, 45 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso ay posibleng umabot na hanggang 55 kilometers per hour. Ito ay gumikilos ng may kabagalan west-southwestward. So mapapansin natin yung bagyo west-southwestward, yung kumpol na kaulapan, talagang nahalos na balot na itong nakararaming bahagi ng Northern Luzon area. Bukod pa dyan, itong ang isang tropical depression naman sa labas ng ating air responsibility, tinatayang nasa layang 2,020 kilometers silangan ng Southern Luzon area. So wala pa itong direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa, pero subject for monitoring din po ito kung bakit mamaya ipapakita natin yung possible scenario. So sa latest tropical cyclone bulletin, forecast track ng tropical depression na si Maymay, makikita po natin, no, ito yung location niya kaninang alas 8 ng umaga. At inaasahan nga natin na alas 8 po ng umaga or bukas ng gabi ay halos napakalapit na dito sa kalupaan nga ng Central Luzon. So inaasahan magiging mabagal ang pagkilos ni Maymay, west or southwestward, then westward towards the Central Luzon area. And then Maymay's forecast to make landfall in the vicinity of Aurora or the northern portion of Quezon. So, yung dalawang lalawigan nun dapat maging handa sa possible landfall. Pero bibigyan din po natin ulit, no, yung area of probability na nagpapakita na hindi lamang yung Quezon or Aurora ang dapat maging handa, kundi maging ang lalawigan ng Isabela at ilang bahagi po ng southern ng Bicol region, particular na itong Camarines Norte. So area probability nagpapakita ng iba pang areas na pwedeng maging actual na movement ni Maymay within the forecast period. So historically, may mga bagyo talaga nabubuo dito sa area na ito at either tumama nga or tumawid ng kalupaan ng bansa, northern or central zone area, or kumilos palayo po nating bansa. Nagpapakita lang po tayo ng mga example ng mga historical figures. So dahil sa bagyong si Maymay, tropical cyclone wind signal number 1 nakataas sa mga areas na nakakulay blue, lalawigan na Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at maging dito sa extreme northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. So pag nagtaas tayo ng warning signal number 1 yan, hindi naman po agad-agad na sa mga oras na ito'y matindi na yung weather dito. But may lead time po tayo para makapaghanda yung mga kababayan natin dito sa mga posibleng pag-ulan at pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Maymay. So isang example ng numerical weather prediction model na ginagamit natin pag-asa weather forecasters, yung Weather and Research Forecast Model or WRF. So pinakikita nito, no, simula ngayong alas 11 ng umaga hanggang bukas, alas 11 ng umaga, Wednesday, makikita natin yung concentration ng paulan. Marami talaga inaasahan natin paulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Bukod pa dyan, makikita rin natin dito, no, yung area nila ito, bagamat napakalayo ng bagyo, dahil may umiiral din tayong shear line na nakatutok dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Then pagdating naman simula Wednesday ng alas 11 ng umaga hanggang Thursday ng alas 11 ng umaga, makikita natin may considerable amount of rains pa rin ilang bahagi ng Northern Central Luzon area. Then may ulan din dito sa Eastern Seaboard nga ng Northern and Central Luzon. And then sa pangatlong araw ng forecast period natin, makikita natin
wala nang ganong matinding pag-ulan dito nga sa may bandang Northern Luzon. Pero pansinin natin, no, offshore, may ulan dito sa bahagi ito ng karagatang Pasipiko. Kung bakit po, pakikita natin sa movement or forecast track ng isa pang bagyo na binabantayan natin. So for now, ano nga binasa natin? In terms of paulan, moderate to heavy with the times intense range sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Batanes at Apayao. Samantala, light to moderate with the times heavy range sa lalawigan ng Aurora, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ilocos Norte. So dapat po, hindi lamang yung tropical cyclone bulletin ang abangan nating mga kababayan sa mga areas ng Northern Luzon, kundi pati rin po yung localized rainfall at thunderstorm advisory na ipapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division. So yung mga paulan na inaasahan nating dala ng bagyo si Maymay ay pwedeng magdulot ng scattered to widespread flooding na pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, maybe pag-apaw ng mga tubig sa mga ilang ilog, at pagguho ng lupa sa mga areas na malapit po sa gilid ng bundok. So ngayon pa lamang po, pinapayo natin yung mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga lugar na may warning signals number 1. Kaugnay pa rin po ng inaasahang pagtama ng bagyong Maymay. Puntahan naman natin ang live report ni Ray Pelayo para sa iba pang detalye. Ray, gaano ba kalakas itong bagyong Maymay at ano-anong mga lugar ang tatamaan nito? Kaya kung ikukumpara natin doon sa bagyong Sikarding, hindi naman ganun kalakas. Actually, yung binigay na datos ng Pag-asa nasa tropical depression category, itong pinakamababang kategorya ng bagyo, 45 kilometers per hour, yung taglay nitong lakas ng hangin. Pero sa ngayon, gaya ng ni-announce ni Engineer Chris Perez, ang weather forecaster ng Pag-asa, nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa ating bansa. Particular, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, yung Aurora, Quezon, Aurora, Nueva Ecija at yung extreme northern portion ng Quezon, kasama na dyan yung General Nakar, Infanta, kasama na yung Polillo Islands. Pero ang forecast ng Pag-asa, pagtama nito sa bansa ay posibleng ito ay magkaroon talaga ng paghina. At pero yung sinasabi naman ng Pag-asa, dapat paghandaan talaga dito yung dalang ulan itong si Maymay. Kung ikukumpara naman doon sa ulang dala ni Carding, mas marami yung kay Carding. Pero dapat pa rin tumutok yung ating mga kababayan, lalo na doon sa mga lugar na ilang araw nang inuulan at posible itong magdulot ng mga pagbaha at landslide. At sa mga susunod na araw din, ang susunod naman nating babantayan, yung panibago pang bagyo na papangalanan namang Neneng kung ito ipapasok sa Philippine Area of Responsibility. Bukas ng hapon o gabi ay posibleng maglandfall yung sentro nitong bagyong si Maymay, pero ngayon pa lang, ngayong hapon ay makakaramdam na ng mga pag-ulan yung ilang bahagi. Yung binanggit kanina, yung eastern section ng Luzon, mula dyan sa area ng Daet hanggang sa area naman ng Isabela. Yun yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. At ito yung mga dinaanan din ng bagyong Carding. Dyan naglandfall sa may area ng Polillo Island at dyan sa may dingalan sa Aurora, itong bagyong si Carding. At ayon sa Pag-asa, yung mga pag-alon din sa lugar na yan, antabayanan din natin dahil posibleng magdulot na matataas ng mga pag-alon. Ang isang benepisyo, Ella, nitong bagyong darating ay posibleng magpataas na naman ng level ng tubig sa mga dams natin. Like for example, dito sa Angat ay 2 to 5 meters ang in-expect na ibubuhos na ulan ng bagyong si Maymay. Ang latest mula dito sa Pag-asa, balik sa Ella. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nanguna ang Pilipinas sa may highest disaster risk sa 193 mga bansa. Batay ito sa World Risk Index na sumusukat sa disaster risk o nakaambang panganib sa mga bansa dahil sa natural events at epekto ng climate change. Nakakuha ang Pilipinas ng mataas na puntos sa exposure, vulnerability, susceptibility, kakulangan ng coping at adaptive capacity sa harap ng mga sakuna. Sumunod sa Pilipinas na may highest disaster risk ang mga bansang India at Indonesia, Colombia at Mexico. Ayon sa Global Risk Index, 9 sa 15 mga bansa na may highest disaster risk ay kabilang sa 15 mga bansa na may pinakamarami ng populasyon sa buong mundo.
Kinilala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang resulta ng report at sinabing patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan upang tugunan ang kahinaan ng Pilipinas sa harap ng mga sakuna. Our goal is to continuously improve the national government policies and programs para ma-address po yung mga vulnerabilities natin to natural hazard. So kami po, we are pursuing the institutionalization of disaster risk reduction management programs, hindi lang sa national, kundi at across all levels, sa local government, no, sa regional, provincial, municipal. Dumalo na kahapon sa kanyang kauna-unahang flag-raising ceremony sa Malacanang ang naitalagang officer in charge ng Office of the Press Secretary na si Undersecretary Cheloy Garafil na dating LTFRB chairperson. Ayon kay Garafil, asahan na ang mga pagbabago sa Office of the Press Secretary. Alamin natin sa ulat ni Nel Maribuho. Tiniyak ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Yusek Cheloy Garafil na may mababago sa tanggapan ng Press Secretary. Of course, may mga changes yan, but I'm still wrapping my head around yung operations. Walang idinitalya si Yusek Garafil kung anong mga reforma ang aasahan dito. Ayon kay Yusek Garafil, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posisyon para sa OPS. Last week pinatawag niya ako and he said na kailangan niya ng someone sa OPS na makatulong, and he offered me the OIC position. So I said yes, of course, yes. Dahil sa pagtanggap sa posisyon na ito, si Yusek Garafil ay nagbitiw bilang chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kahapon, dumalo na sa kanyang kauna-unahang flag-raising ceremony sa Malacanang ang OPS OIC kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagtalaga muna ng OIC si Pangulong Marcos Jr. sa OPS habang hindi pa nakakahanap ng kapalit sa nag-resign na si dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Samantala, naglabas naman ang Memorandum Order No. 7 ng Palasyo. Nakasaad dito na ang lahat ng coterminous employees at officials sa Office of the President ay mapapalawig pa ang termino ng hanggang December 31, 2022. Ang mga naturang opisyal at empleyado ay na-appoint ng nakaraang Administrasyon Duterte. Ayon sa memo, layo nito na maiwasan na maapektuhan ang operasyon at serbisyo ng Office of the President. Hinimok naman ni E.S. Bersamin ang mga empleyado ng Office of the President na magsilbi na may sinseridad. I exhort each and every one of you, my co-workers, to be true to your oaths of office. This you can easily do if you serve with loyalty to the President and with fealty to the spirit and letter of the Constitution. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muli pinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig sa isyu kaugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Dito nanawagan ng isang grupo ng mga POGO at service providers sa mga senador na tingnan ang kagandahang idinudulot ng industriya sa bansa. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang sagot ng POGO sa panawagan ng ilang mambabatas na ipagbawal na ang POGO? Bernard, umapila nga ang Association of Service Providers and POGOs o ASPAP sa mga mambabatas na ikonsidera ang mga ambag ng POGO industry sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi ng grupo na marami ring kontribusyon ng POGO industry gaya ng mga ibinabayad na franchise tax at license fees sa gobyerno. Ganoon din nila ang rental income sa mga opisina na ginagamit ng mga POGO at service providers para sa kanilang operasyon. Tinatayang nasa 61 billion pesos umano ang kanilang naging ambag sa POGO industry mula 2016 hanggang 2022. Malaking tulong din nila sa pagbibigay trabaho sa mga Pilipino ang naturang industriya. Sa ngayon, mahigit 23,000 nila ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa POGO industry. Nasa 16 na POGO at 68 service providers ang miyembro ng ASPAP.
nakakalungkot na dahil sa mga hindi magagandang pangyayari sa Pogo industry ay nailalahat ang batiko sa buong Pogo industry, no? But kung bibigyan natin ng pagkakataon upang makabalik muli, no, makabangon muli ang Pogo industry, ay natitiyak namin sa ASPAP na mas malaki pa ang aming maitutulong sa ating gobyerno. Kami ay umaapila, no, sumasamo sa ating Senado na timbangin mabuti, no, yung kagandahan na dudulot din ng Pogo ng mga service providers. Samantala, Bernard, isiniwalat naman ni Senate President Juan Miguel Dicdudiri sa pagdinig na sa kanyang pulong kasama si Chinese Ambassador Huang Xilian kahapon, sinabi nitong kasama na ang Pilipinas sa blacklisted na mga bansa para sa Chinese tourists dahil sa issue ng Pogo. Ito rin anya ang dahilan kung bakit bumaba ang Chinese tourist arrival sa Pilipinas. Binigyang diin din anya ng Chinese envoy na ipinagbabawal at tutol ang China sa anumang uri ng sugal gaya ng Pogo o online gambling. Kasama rin anya sa kanilang napag-usapan kung paano masusugpo ang problemang idinudulot ng Pogo sa Pilipinas. Bernard, sa ngayon nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means patungkol sa issue. At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Harley Delgado, live mula sa Senado. Mas pinalakas pa ng Department of Education ang programang Oplan Kalusugan na layon tiyakin na may malusog na pangangatawan ang mga estudyante at guro sa panahon ng pag-aaral. Kasabay nito ay inilunsad rin ng kagawaran katuwang ang Department of Health ang programa nito na pinatatag na Healthy Learning Institutions. Mula sa Quezon City, may report si Janice Inhente live. Janice, ano ang nakapaloob sa mga programang ito ng DepEd? Hinihimok ng Department of Education ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa elementary at secondary education na lumahok sa health activities na nakapailalim sa Oplan Kalusugan o OK sa DepEd program. Nakapaloob sa programang ito ang pagsasagawa ng school-based feeding program, National Drug Education Program, Adolescent Reproductive Health Program, Water Sanitation, kasama rin ang Hygiene Facilities in Schools Program, pagbibigay ng medical, nursing at dental services sa mga estudyante at guro at school mental health program. Lahat ng ito ay upang matiyak na nasa maayos na kalusugan ang mga mag-aaral at guro habang nagtuturo at nag-aaral. Isinagawa ang kick-off ng pinalakas na Oplan Kalusugan ng DepEd ngayong araw sa Quirino High School sa Anonas, Quezon City, na dinaluhan ng mga kawani ng DOH at DepEd sa iba't ibang rehiyon o kawani ng DepEd sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sama-sama rin nanumpa kanina ang ilang representative ng DepEd sa kanilang regional at field offices upang tiyaking maipatutupad ang mga nakapaloob sa programa ng DepEd. Kasabay ng OK sa DepEd kick-off, inilunsad rin ng kagawaran katatuwang ang Department of Health ang bago nitong programa na pinatatag na Healthy Learning Institutions. Nakapaloob din dito ang pagtiyak na maayos at napapanatili ang healthy environment ng mga learners at teachers sa mga paaralan. Isang school tour naman ang isinagawa kanina sa Quirino High School kung saan ipinakita nito ang ilan sa kanilang mga pasilidad na ginagamit at kung paano nito ipinatutupad ang health protocols sa paaralan. Ella? Alright, maraming salamat Janice Inhente live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagbabala ang Department of Health kaugnay sa hindi natutukoy na sintomas ng COVID-19 sa mga minor de edad. Ayon sa DOH, may mga bata na nagpapakita lang ng karaniwang sintomas ng ibang sakit, subalit positibo na pala sa COVID-19. Ang detalye ay hatid ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga indikasyon upang matukoy kung posibleng nahawa na ng COVID-19 ang isang minor de edad?
Bernard, wala pa rin partikular na sintomas ng COVID-19 sa mga menor de edad. Maliban na lang yung karaniwang nararanasan na rin ng iba pang mga age group ayon sa Department of Health. Ngunit maaari mapagkamalang karaniwan lang na ubo, lagnat, pagtatae, pananakit ng lalamunan o kombinasyon ng mga sakit na ito ang nararanasan ng mga bata. Paliwanag ni Dr. Aletea de Guzman, Direktor ng Epidemiology Bureau ng DOH, kapag may alinman sa mga sintomas na ito na makita sa mga bata, ay agad na isailalim sa isolation o ihiwalay sila sa ibang tao. Minsan, cough and colds lang siya, sore throat nga lang siya, yun din ang nakikita natin even with other age groups. But I think yung emphasis sa bata kasi minsan hindi sila as expressive as the older age group. So mahalaga yung may naramdaman, aware tayo kung ano yung mas posible na maging sakit nila, at kung may pagdududa is magpatingin, no? Dagdag pa ng mga health expert, isa sa mga senyales nila na nahawa ng COVID-19 ng mga bata ay kung nagkaroon rin ng sintomas ng naturang sakit ang iba pang kasama sa bahay. Kaya mahalaga na magpabakuna ang mga miyembro ng pamilya, lalo pa ang mga lumalabas ng bahay upang maproteksyonan ng mga bata at iba pang individual na kabilang sa vulnerable sector gaya ng matatanda at may comorbidity. Ito ay habang hindi pa rin pwedeng bakunahan ang ilang bata dahil sa kanilang edad. Nagpaalala rin ng mga eksperto kaugnay sa pagsusuot ng face mask, lalo sa mga matataong lugar, at pag-iingat sa meal breaks kung saan karaniwang nagtatanggal ng mask ang mga tao. Bernard, isa pa sa mga binigyan diin ng DOH ay ang pagtaas or hindi nabibilang rather na COVID-19 cases sa iba pang mga age group dahil hindi ito sumasailalim sa confirmatory testing, particular na yung reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR testing. Bagaman mas mahalaga pa naman aniya na mapanatiling mababa ang bilang ng mga naoospital at lumalala sa sakit dulot ng COVID-19. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Maynila. Ipinagtanggol ng Department of Justice o DOJ ang anti-terrorism law ng Pilipinas sa United Nations. Nauna nang tumanggap ng mga kritisismo mula sa UN ang pagkakapasa ng anti-terrorism law sa Pilipinas. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, anong depensa ng DOJ sa anti-terrorism law ng Pilipinas sa United Nations? Magandang tanghali, Ella. Sa kanyang pagdalo sa United Nations Human Rights Committee meeting, sinagot ni Department of Justice Secretary Crispin Rimulya ang isang pahayag na ang kilos protesta ay itinuturing na terorismo sa ilalim ng anti-terrorism law ng Pilipinas. Ayon kay Rimulya, malinaw sa batas alinsunod sa Section 4 o sa definisyon ng terorismo na hindi kasama ang pagsasagawa ng mga rally o kilos protesta sa maituturing na terorismo. It excludes advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights from the definition of terrorism. This is a misplaced impression given to our friends here. Binigyang diin din ang kalihim, hindi minadali ang pagpasa ng batas at dumaan ito sa maraming konsultasyon sa buong bansa. Maging ang Korte Suprema ay tiningnan ang legalidad ng batas. Dagdag pa nito, ang anti-terrorism law na pumalit sa Human Security Act ay mahigit 10 taon bago maipasa para sa paglaban sa terorismo sa Pilipinas. Sinagot din Ella ng DOJ ang question hinggil sa Section 29, ang pag-aresto sa isang pinaghihinalaang terorista na walang warrant mula sa korte at maaari itong idetene ng hanggang 24 na araw. Ayon kay Rimulya, mas mahaba pa ang panahon ng detention ng ibang bansa kumpara sa nakasaad sa anti-terrorism law ng Pilipinas. In Indonesia, 21 days, which can be extended for another 120 days. In Pakistan, it's for 30 days. Malaysia can detain people without a warrant for 59 days. Extendable up to 2 years. Singapore can detain a person for 730 days to an indefinite period of detention of suspects deemed to be threats to
to national security. In the Philippines, it is 14 days, extendable for another 10 days. Ella, sinabi din ni Rimulya sa United Nations na mas alam ng Pilipinas kung paano pangangalagaan ang sarili nitong mamamayan kaysa ibang bansa. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento live na nagulat mula sa Manila. Dismayado ang isang transport group dahil tila nabaliwalaan nila ang inaprubahang dagdag pasahe ng LTFRB kasunod ng big-time oil price hike na ipinatupad na naman ng mga kumpanya ng langis. Habang nagsagawa naman ng kilos protesta ang grupong Piston upang muling igiit sa pamahalaan ang pagsasabatas ng oil deregulation bill. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, ano ang hinaing nitong mga transport groups ngayong tumaas na naman ang presyo ng langis? Yes, Bernard, ayon nga kay Ka-Obet Martin, National President ng Pasang Mazda, sa ngayon ay aabot na lang sa mahigit 200 to 300 pesos ang maaaring kitain ng mga jeepney driver sa maghapong pamamasada. Ito nga ay bunsod ng epekto ng higit 6 pesos na dagdag sa kada litro ng diesel na ipinataw ng mga oil companies ngayong araw. Magandang balita sana para sa kanila yung pagpayag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na taas singil sa pasahe dahil madadagdagan ng nasa 300 pesos yung kanilang kinikita. Pero dahil sa muling pagtaas ng presyo ng diesel, malaking bawas na naman ito anila sa maiuuwi sana ng mga tsuper sa kanilang mga pamilya. Ayon sa Pasang Mazda, kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, patuloy pa rin nilang ikokonsidera ang pag-aain ng petisyon na muling pagtataas ng pamasahe. Ito'y sa kabilangan ng pahayag ng LTFRB na ang huling fare increase sa mga pampublikong sasakyan na inaprubahan noong nakaraang buwan ang huling taas singil sa pasahe na papayagan ng ahensya ngayong taon. At ang grupo naman ng Piston nagsagawa din ng kilos protesta sa Quezon City upang igiit ang kanilang hinaing sa pagkontrol umano ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Modi Floranda, ang National President ng grupong Piston, dapat anyang maipasa ang ilang mga nakabinding panukalang batas sa Kongreso na naglalayong kontrolin ang presyo ng petrolyo. Giit niya na bigo ang batas na Oil Deregulation Law para magtakda ng patas na presyuhan ng langis. Panawagan naman ng Piston na dapat naan nila itong maibasura dahil nagdulot umano ito ng overpricing at matinding pagpapahirap sa mga tsuper ng pampublikong mga sasakyan. At sa ngayon, Bernard, susubukan pa nating makakuha ng pahayag mula naman sa ahensya ng gobyerno ukol dito sa mga panawagan at hinaing ng iba't ibang transport group. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City. Kasunod ng nangyaring pambubugbog ng isang radio black timer sa Iloilo City, tiniyak ng Iloilo City Police Office na handa silang magbigay ng security personnel sa mga media personnel kung kinakailangan. Narito ang report ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang maaaring gawin ng mga media practitioner para maka-avail ng seguridad sa pulis? Ella, kung may anumang banta o threat sa seguridad ng mga media personnel sa Iloilo City, maaari nila itong ipaalam sa pamunuan ng pambansang pulisya para sila ay mabibigyan ng seguridad. Nagsagawa ng Media Security and Dialogue ang Iloilo City Police Office at mga kinatawan ng media personnel kahapon kung saan dito pinag-usapan ang mga hinaing ng mga media kaugnay sa kanilang seguridad dahil sa kanilang trabaho at kung ano ang solusyon ng PNP dito. Ayon sa ICPO, maaaring i-report ng mga media personnel kasama rito ang mga radio black timer, vlogger, radio, TV at newspaper reporter o sino man na may kinalaman ang trabaho sa pagbabalita ang anumang natatanggap nilang threat o banta sa seguridad o may napapansin na kahina-hinalang tao na sumusunod sa kanila para sila ay agad na matutulungan. Pero bago magbigay ng seguridad ang PNP, kailangan muna nilang magsagawa ng documentation, investigasyon at validation ng sitwasyon o anumang threat na related sa trabaho ng media.
Kung mapapatunayang banta ito sa kanilang buhay, nagbibigay ng mga security package ang PNP sa mga media o kung gaano karami o kung hanggang saan man sila lugar pumunta na may kinalaman sa kanilang trabaho. Tiniyak ng Iloilo City Police Office na manageable at hindi pa alarming ang peace and order sa lungsod, particular na sa kaligtasan ng mga media practitioners. Paalala ng PNP sa mga nagtatrabaho sa media industry, huwag masyadong magpakampante. Mag-ingat palagi at hanggang maaari ay i-practice ang body-body system o laging may kasama sa mga madidilim at hindi matataong lugar. Inamin naman ng Iloilo City Police Office na wala pa silang listahan o kumpletong impormasyon sa lahat ng mga media practitioners sa lungsod. Noong Biyernes, binugbog ang isang radio black timer at veteranong broadcaster sa Iloilo City na si Flo Herbias, kung saan nagtamo ito ng sugat sa kilay, ilong at bibig. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Critical pa rin ang kondisyon ng driver ng nasabing mayor ng Marilao, Bulacan. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pang makuhang detalye ang mga otoridad kung anong naging sanhi ng aksidente. Mula sa Malolos, Bulacan, pakibalita tayo kay Nestor Torres live. Go ahead, Nestor. Bernard, hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaglabas ng kompletong detalye ang Mabalacat PNP sa naging sanhi ng aksidente sa Clark Report Zone sa Pampanga na kinasawi ni Marilao Mayor Ricky Silvestre. Ayon kay Police Corporal Jude Michael Gonzales, Public Safety Division Traffic Management Section ng Mabalacat PNP, hindi pa rin nila nakakausap ang driver na si Rodel Alcantara matapos itong magpositibo sa COVID-19 sa ospital. Naka-isolate ito at nasa critical pa rin ang kondisyon hanggang ngayon sa ACE Hospital sa Malolos. Dahil sa nangyari, hindi pa rin makapagbigay ang PNP ng naging sanhi ng aksidente. Duda rin sila na mechanical problem ang pinagmulan ng aksidente dahil bago ang ginamit nilang sasakyan na pagmamay-ari ni Mayor Silvestre. Sinabi sa na COVID positive siya, hindi siya pwedeng nilapitan, hindi siya pwedeng interviewin, hindi pwedeng kausapin kasi isolated. Ba po namin masagot kung ano yung ba talaga nangyari. May nagsasabi na mechanical, may nagsasabi yung gulong sumabog, pero walang sumabog na gulong. Yung mechanical, highly doubted na may mechanical failure dahil baran nyo yung sasakyan. Hindi natin masabi, baka may tumawid na hayop. Hindi natin po masabi kung ano, hindi ko pa makausap eh. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sekretary ni Mayor Silvestre na si Karen Bonifacio na ngayon ay nakakonfine pa rin sa St. Michael Hospital Doctor sa Marilao. Ang makakaalam pa rin na kumpletong impormasyon ay ang driver pa rin ng alkalde. Sa ngayon, marami na rin nagtutungo sa burol ng alkalde. Kabilang na nga dito ang mga dating alkalde sa bayan at lungsod ng Marilao at mga kaibigan at kasama nito sa panunungkulan. Kasama ding nagtungo sa lugar ay si Philip Salvador at ang artista na senator na si Bong Revilla Jr. Sa susunod na Martes, October 18 ng hapon, ang libing ni Mayor Ricky Silvestre sa Sanctuario Cemetery sa Barangay Loma de Gato, Marilao. Bago ang libing ay idadaan ito sa munisipyo ng Marilao para sa luksang parangal sa alkalde. At yan ang latest live. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Malolos, Bulacan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 12, na nagsasabi, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.